Pansamantala nang nakalaya si dating Senador Laila de Lima matapos payagang magpiyansa ng Muntinlupa Regional Trial Court para sa natitira niyang kaso sa iligal na droga. Sa kabila raw ng mga pag-uusig at mahigit 6 na taong pagkakakulong, wala raw pinagsisisihan si de Lima. May report si June Veneracion. Matapos ang mahigit 6 na taon, Thank you. pansamantala nang nakalaya si dating Senador Laila de Lima. Pinayagan ng korte si de Lima na makapagpiyansa para sa ikatlo at natitirang drug case niya. Sabi ng korte, dapat payagang magpiyansa sina de Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosekusyon na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan din magpiyansa ang dating driver ni de Lima na si Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. Tig 300,000 pesos ang piyansa ng bawat akusado. Sa wakas, nakakalaya na po ako. For years, my whole being has been crying out for justice and freedom. For more than 6 long years, I've been praying so hard for this day to come. Sir, granted kayo ng bail. Sir Ronnie, ano masasabi nyo? Sir, ano masasabi nyo? Ha? Ang mga taga-suporta ni de Lima nagbunyi sa desisyon. Laya na si Laila! Laya na si Laila! Panalo! Hustisya! Tingin ng kampo ni de Lima, ito na ang simula ng tuluyang pagpapawalang sala sa dating senador. Because of the granting of the bail, which is technically a resolution that an evaluation that the evidence of guilt is weak, eventually this will be dismissed. Mula korte, bumalik si de Lima sa PNP Custodial Center para sumailalim sa physical at medical examination habang hinihintay ang kanyang release order. Mula Krame, dumiretso si de Lima sa isang hotel para sa isang press conference. Sa kabila raw ng mga pag-uusig, wala siyang pinagsisisihan. No regrets. Yes, I wish things turned out differently, but these are things that were beyond my control. They may have taken years of my life, but they will never take my humanity. Ang mundo ay puno ng mga taong buktot ang kaluluwa at makasarili sa harap ng pagdurusa ng taong bayan. I will never be one of them. August 2016, inakusahan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte si de Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. Si de Lima ay isa sa mga kritiko ng dating Pangulo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. February 2017, nang sampahan si de Lima ng 3 magkakahiwalay na kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nagsilbing state witness sa isa sa mga kaso si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos. Pero April 2022, binawi ni Ragos sa kanyang testimonya. Aniya, pinilit lamang siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tumistigo laban kay de Lima. February 2021, nang ipawalang sala si de Lima sa isa niyang kaso. Napawalang sala siya sa ikalawang kaso nitong Mayo, ang huling kaso kung saan pinayagang makapagpiyansa. May kaugnayan sa umano'y malawakang kalakalan ng droga sa maximum security compound ng Bilibid. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani na magkakahalong reaksyon ng pagpayag ng korte na makapagpiyansa si dating Senador Laila de Lima. Si Senator Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, nagtataka raw kung bakit tila humina ang kaso matapos ang termino ni Duterte. Wala pang reaksyon ng dating Pangulo sa desisyon ng korte. Sabi naman ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pwede pang iapila ng gobyerno ang pagbibigay ng piyansa kay de Lima. Para naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, patunay ang desisyon ng korte na buhay ang demokrasya sa bansa. Sa isang tweet, sinabi ni US Ambassador Mary Kay Carlson na patuloy nilang binabantayan ang kaso ni de Lima hanggang sa ito'y maresolba. Sinabi naman ni European Union Ambassador Luc Veron na isang makabuluhang hakbang para sa rule of law sa Pilipinas ang pagpayag na makapagpiyansa si de Lima. Isa ang European Union sa mga nanawagan sa paglaya ng dating senador. Sinampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention ang mga suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon.
Kabilang dyan si Police Major Alan De Castro, kanyang personal driver at bodyguard na si Jason Magpantay at 2 pang di kilalang suspect. Sabi ng CIDG, si De Castro ang sinasabing karelasyon ni Camilon. Siya rin daw ang kakatagpuin ni Camilon bago ito mawala. Hawak na ng Southern Tagalog Police si De Castro, habang ang driver at bodyguard niyang si Jason Magpantay pinaghahanap pa. Si Magpantay rin ang itinuturong nanutok ng baril sa 2 saksing nakakita raw sa paglilipat sa isang dugoang ulo sa isang pulang SUV. Tukoy na rin ng CIDG kung kanino nakarehistro ang SUV na na-recover nitong Biyernes sa Batangas at iniuugnay sa pagkawala ni Camilon. May natagpuan ring hibla ng buhok at bakas ng dugo sa sasakyan. Hinihintay pa ang resulta ng forensic exam. Sinusubukan pang kunin ang panig ng mga suspect. Samantala, umaasa pa rin ang CIDG na buhay pa si Camilon kaya missing pa rin ang turing nila dito. Nakatawid na papuntang Egypt ang mahigit 100 Pilipino mula sa Gaza. Tila nabunutan daw sila ng tinik matapos makalabas sa Gaza. Naroon din si DFA Undersecretary Eduardo De Vega para makita ang repatriation effort ng embahada. Patuloy pa rin daw na hinihikayat ng Jordan Embassy ang natitirang 26 na Pilipino sa Gaza na lumikas. Pasado 3:00 naman kaninang hapon nang dumating sa bansa ang mga Pinoy hotel worker at caregiver mula Israel. Bukod sa financial at livelihood assistance mula sa OWA, bibigyan din sila ng tulong ng DSWD. Mahigit 100 motorista natikitan sa unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga iligal na dumadaan sa EDSA bus lane. Ilan sa kanila, empleyado ng gobyerno, tauhan ng MMDA at pulis. Ang isang nagtangkang tumakas, imbis 5,000 pesos lang ang multa, otomatikong third offense nang may multang 20,000 at 1-year suspension ng lisensya. Ipinatutupad rin simula ngayong araw ang adjusted mall hours sa Metro Manila na 11 a.m. hanggang 11 p.m. Tatagal ito hanggang January 8 ng susunod na taon. Tone-toneladang nangamatay na isda na padpad sa Canacao Bay sa Cavite City. Ayon sa ilang residente, inanod ang mga isda ng mag-high tide. Inaalam pa kung saan galing ang mga ito. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga mandirigma ng Metro Manila o yung mga commuter na nakikipagbuno sa traffic, baka maibsan ang inyong kalbaryo sa commute na ito. Dahil maliban sa iwas traffic at tipid sa biyahe, may scenic view pang makikita. Panoorin sa report ni Von Aquino. Commute with a view? Sagot yan ang Pasig River Ferry Service na libre pa rin hanggang ngayon. Si Virgilio, 80 to 100 pesos daw ang natitipid mula Pasig hanggang Divisoria pag sumasakay sa ferry. Mas conveniente, mas iwas traffic, mas madali. Malaking tipid din yung 80 pesos na pamasahe pag magbabiyahe ka sa ordinary jeep. Ang college student na si Carl, 50 pesos daw ang natitipid sa one-way na pamasahe. 1 hour and 15 minutes ang kanyang biyahe sa ferry mula San Joaquin Station sa Pasig City hanggang Quinta Station sa Maynila. Pero kung land travel, aabot daw siya ng 2 oras, depende pa sa traffic. Napakalaking tulong po kasi nito. And lalo na't libre, tas yung fresh air po, hindi kagaya po pag nasa land po kasi parang mausok po, tas yung traffic din po. Naging educational trip naman para kay Ernesto at sa 8 taong gulang niyang anak na si Matthew Angelo ang first time na pagsakay sa ferry service. Maganda yung Malacanang, nakita na rin ang anak ko. Nakita ko po yung mga ibon dito. Tapos parang view sa ilog. Maganda ba? Makikita rin ang iba't ibang tulay at historical structures tulad ng post office at Jones Bridge. May murals din sa riverbanks. Ang ilan sa 13 istasyon ng Pasig River Ferry Service, malapit sa mga tourist sites tulad ng Intramuros at Quiapo. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Trending ang hiwalayan ng Reply 1988 stars na sina Ryu Jun-yol at Yeri. Kinumpirma ng kanilang mga agency na break na ang dalawa matapos ang 6 na taong relasyon. Nagpa siya raw ang dalawa na manatiling magkaibigan. 2017, nang isa publiko nila ang kanilang relasyon matapos bumida sa 2015 K-drama hit series. Nagbalik Pilipinas naman ang South Korean stars na sina Lee Seung-gi at Nancy ng K-pop group na Momoland para makisaya sa first anniversary ng isang chicken restaurant sa BGC. Present din sa event sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon at GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. 42 days na lang, Pasko na. Binuksan sa publiko ang isang bahay sa Tampakan, South Cotabato na may libu-libong Santa Claus. Giant Christmas display at Fiesta Carnival naman ang ibinibida sa Calamba, Laguna. May report si Joseph Morong. Pinailawan na ang higanteng Christmas display sa City Hall ng Calamba sa Laguna. Hitik sa makikinang na pailaw at malalaking dekorasyon ng Jose Rizal Plaza. Star dyan ang 70 talampakang Christmas tree. Bukas na rin ang Fiesta Carnival kung saan may rides, siyangge at food stalls. Bukas yan hanggang Enero. Open for all na rin ang isang bahay na puno ng Santa Claus sa Tampakan, South Cotabato. Sa halagang 100 pesos pwedeng mag-tour sa Santa's Clubhouse. Makikita ang pinakamaliliit hanggang sa mga pinakamalaking Santa figures. Kwento na may-aring si Nene Estrabon, nagsimula siyang mangolekta nung bata pa siya hanggang sa magkaroon na siya ng sariling pamilya. Bukod sa libo-libong Santa Claus, may iba't ibang dekorasyong pampasko din. Naisip daw nilang buksan ito sa publiko para maghatid ng good vibes ngayong Pasko. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.